Yo, what's up? Welcome to my channel, Reaction TV Official mga kapatid. For every action, there is a reaction. So yun, dako tayo sa channel ni Win YT mga kapatid. Ano? So nakakita na ba kayo ng mga pulubi? Pulubi sa atin na magagandang dilag? Hindi ko lang alam kung saan bansa itong nakuha ni Win YT na video. No? Mga pulubi na ganito kagaganda. Grabe kaganda nga naman. No? Artistahin yung ganda niya. Kung sa atin lang yan, may pulubing ganyan kaganda, tapos kakalat-kalat sa kalye, patay na. May patutunguhan ng di maganda yan. So, panoorin natin yan. Tingnan mo, kaganda, Di ba? Kita nyo kapatid, napakaganda. Ang ganda niya, So, panoorin natin mga kapatid, Panoorin natin. Let's go. Wala naman tayong hinihintay na Tirahin na natin to. Baka tirahin pang ni Aling Marites Sige, let's go! Kapatid, sa video na ito, Yun. ipapakita natin ang 5 nagagandahang homeless o yung mga Talaga. taong walang matirahan at sa kalsada lamang Saan kaya ito namamalagi. nakatira? Meron pa dito kapatid na tinatawag ng karamihang idol dahil kahit siya ay pulubi, ang kagandahan niya naman ay pang-artista. Gusto mo na bang makita? Pero bago yan ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksik ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat. Yun, Si Win YT, suportahan Dopey niyo and mga kapatid. Taylor. Ang makikita mong lalaki at babae Dope Taylor. ay sina Dopey at Taylor. Dopey. Silang dalawa ay magkasintahan. Si Dopey ay may edad na 25 at si Taylor naman ay 18 years old. Alam mo ba na sa murang edad nila ay nawala na sila ng tahanan at tinalikuran na rin sila ng kanilang mga pamilya. Kaya naman nagsarili sila sa buhay. Ginawa ang mga paraan para Talaga? lamang makasurvive sa Bakit naman kaya? pang-araw-araw. Ano naman kaya ang matinding dahilan bakit sila humantong sa ganyang kalagayan mga kapatid, Kasi napakabata nila, 25 years old at saka 18 years old. So, hindi ko, mas pinili nilang maging taong lansangan for being homeless. Kasi alam niyo mga kapatid, dito sa Canada or sa Amerika, habang may trabaho ka, hindi ka mawawalan ng bahay, hindi ka mawalan ng tirahan. Kasi kung wala ka ng trabaho at wala nang kumukuha sa iyo at may record ka, yun na matindi doon. Maaring ganito ang nangyari sa kanila, So, nagkaroon sila ng malamang nagkaroon sila ng record sa mga pulis sa gobyerno na naban sila, parang ganoon. Hindi natin alam. Pero dito kasi sa Canada o sa Amerika, habang may trabaho ka, may bahay ka mga kapatid. Si Taylor naman kapatid, marami ang gustong tumulong sa kanya. Ayun. Ngunit tinanggihan niya ito at sa maamo at maganda niyang muka. Alam mo bang natuto siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot na siyang Walang nagtulong ibang sa kanya patutungahan. sa sitwasyon na ito. Yeah. Makikita natin ang pagbaling ng mata, muka at bibig ni Taylor. Ganyan daw kapatid kapag nakagamit ang isang tao. At inamin naman nila ito at doon din sila kumukuha ng pagkain sa pang-araw-araw. Ganon ang diskarte nila. Sinabi din ni Dopey at Taylor na gusto nilang makawala sa sitwasyon na ito. Ngunit paano, hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Nina. Si Nina ay may edad na 23 years old. Napakabata. At ipinanganak siya sa San Francisco, California. Napakabata, Napunta siya sa sitwasyon na ito nang siya ay iwan ng kanyang magulang 9 na taon nang nakakalipas. Hindi niya kinaya ang problemang dumating sa kanya, kaya naman napunta siya sa ganitong sitwasyon. Dati Karamihan meron kasi siyang na-addict trabaho din. at maayos na tirahan, ngunit sa pagdaan ng panahon, lahat ng iyon ay nawala. Sa ngayon, isa siyang homeless at natutulog lamang sa labas, sa kalsada at kung saan siya abutan ng dilim. Hindi na rin siya makakuha ng bahay dahil sa sobrang mahal ng mga ito, kahit nga ang napakaliit na apartment ay napakataas pa rin ng presyo. Natuto na rin siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para mapako siya ng tuluyan sa sitwasyon na ito. Natasha. Si Natasha naman kapatid ay may edad na 23 at siya Ang babata ay 4 nila, na taon no? ng homeless sa London. Wow. Ginawa niya ang lahat ng paraan para magkaroon ng trabaho, ngunit walang tumanggap sa kanya.
Humingi na rin siya ng mga tulong, ngunit ni isa ay walang nagtangkang tulungan siya. Pero kahit ganun kapatid, kitang-kita pa rin sa mga ngiti niya na kinakaya niya ang buhay sa pang-araw-araw. At nga pala kapatid, may sakit siya sa paa na siyang mas lalong nagpapahirap kay Yun, kaya Natasha. pala. Pero kahit ganun, kinakaya niya ang buhay araw-araw. Bakit hindi siya tulungan ng gobyerno? Ano siya? Salfeli. Si Salfeli naman kapatid ay masaya ang buhay noon. May pamilya, mga kapatid na nagpapasaya sa kanya. At alam mo bang nakatapos siya ng high school at 2 taon sa kolehiyo. Ngunit dumating ang araw na natuto siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot dahilan para mawala ang lahat sa kanya. At sa edad na 18 years old, doon naman siya nagkaanak. Alam mo ba na dahil sa mga drugs na ginagamit niya, kaya siya napunta sa sitwasyon na ito. Yeah, Inamin niya matindi. naman lahat at hindi lang isang klaseng ipinagbabawal na gamot ang ginagamit niya. Marami at iba't ibang klase. Sinubukan niya ding makaahon, ngunit hirap siya dahil sa bisyong hindi niya mapakawalan. Eugene, ang babaeng ito kapatid ay ang isa sa mga sikat na homeless sa Japan dahil sa malaartistahin nitong itsura. Noon kapatid, hindi naman siya palaboy-laboy sa daan, may sarili silang tahanan. Ngunit hindi niya na kinaya ang ginagawa sa kanya ng kanyang kapatid na lalaki. Dahil alam mo bang araw-araw siyang binubugbog nito at pinagsasamantalahan. Dahilan para umalis siya ng bahay. Sinubukan niya Grabe. itong isumbong sa pulis, ngunit walang nangyari. Dahil ang kapatid niya ay may mga magagandang record na sinasabing hindi niya kayang gawin ang pinaparatang sa kanya. Bago siya umalis ng bahay, gumamit muna siya ng PT o pregnancy test para i-sure kung buntis ba siya o hindi. Ngunit hindi naman, kaya dali-dali siyang umalis ng pamamahay na yon. Sa ngayon, si Eugene ay makikita na lamang sa daan. Mas gusto niya ito Kawawa naman. kesa naroon siya sa kamay ng kanyang kapatid. Grabe Sa ngayon naman. kapatid, nakita mo na ang mga homeless na ito. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So bago tayo magtapos mga So malupit Hindi ang sitwasyon kasi dito mga kapatid Sa mga ganyan kasing sitwasyon yung dito sa Canada, dito sa Toronto itself, sa kinalalagyan ko ngayon mga kapatid, Toronto, Ontario, Canada. May mga nakikita kong mga homeless pero hindi yung ganyan middle age Grabe yung babata nila, grabe yung mga 23, 25, 18. Grabe naman yung sobrang bata nila para maging homeless. Napakalaki ng chance nila makapagtrabaho. Dito nakikita ko lang ang mga homeless dito yung mga talagang may edad na or middle age na like 50 and above. Yan yung mga homeless dito. Ang karamihang kaso nila mga kapatid, sila talaga yung nawalan ng bahay dahil sa bisyo, sa sugal, sa alak, at saka sa drugs. Yan. And ang number 1 na dahilan kung bakit nagiging homeless ang tao dito sa Canada, dito sa kinalagyan ko. Kaya kong yan dahil nakikita ko araw-araw yung, lalo sa tren, grabe. Di ba may video ko sa tren, ginawa kong video na may nahagip na natutulog. Yun, mga homeless yun mga kapatid. Yung mga homeless na mga tao, pag meron sila nakuwang pera na pambayad mga $3 or $4, papasok yan sa subway. Papasok sila sa subway, sasakay sa tren, doon sila matutulog kasi malamig doon. Paikot-ikot lang yung tren, pabalik-balik lang yung tren, hindi naman sila pinapaalis. Pero pag once na, halimbawa, may ibang route yung tren, tapos kailangan out of service, kumbaga out of service yung tren, paalisin sila doon. Habang hindi out of service yung tren, babalik-balik lang yung tren doon sa from Pinch to Bone Mills, doon sa trabaho ko sa Bone. Ang ganun yung tren. Ang biyahe siguro ng mga isang oras mahigit ang biyahe na pabalik-balik. So nandun lang yung homeless. Tapos may mga homeless naman na iba na grabe, maingay, lakad ng lakad. Tapos sigaw ng sigaw. Yun yung mga homeless na talagang tinamaan ng lintik na yung utak nila. Talagang hindi na nila kaya hindi nila napaglabanan sa isip nila yung droga. So kaya pag naglalakad, kala mo may kausap na may ibang kausap, tapos nakikipag-away.
Kala mo kung sino yung kaaway, yung pala yung sarili niya yung kaaway niya. Ganun yung mga case dito mga kapatid. Meron akong isang nakitang Pilipino, once lang mga kapatid, once lang isang Pilipino sa tren din. Pero hindi to sa tren na pinupuntahan ko, sa ibang tren. Sa line 2 na tren. Doon may Pilipino akong nakita mga kapatid na homeless, na nagsasalita siya mag-isa. So for sure, 110% sa drugs yun, nadali siya sa drugs. Wala siyang hindi naman kadumihan yung damit niya, no? Medyo maayos pa rin, pero makikita mo yung buhok niya, talagang luganit-luganit na yung buhok na tarang malagkit na mga kapatid. So taon na rin siguro itong binibilang doon, hindi naliligo mga kapatid. So yun, nakita ko mga kapatid. So yun mga kapatid, dahil nakita lang natin yung mga homeless kung saan lugar ng lupat ng mundo. So dito sa Canada, marami ding homeless, hindi lang sa ibang lugar. Lahat yata ng bansa may homeless mga kapatid eh. Kaso nga lang, kanya-kanyang rason yun. So yun mga kapatid, hanggang dito lang tayo. Hanggang sa muli, see you on my next video mga kapatid. Sana panoorin nyo aking mga video. Bye!